Nasa episode 3 na tayo ng ating hair transplant journey at sa pagkakataong ito ay ipapakita ko nga po sa inyo kung paano hinarvest yung 4,000 grafts doon sa aking donor area at kung paano nga ito itinanim doon sa recipient part. Ito yung donor area kung saan dito i-harvest yung 4,000 grafts na itatanim sa akin doon sa recipient area. This time, ang ipapakita ko namang procedure sa inyo ay yung channel opening dito sa may donor area. Ginawa na natin grayscale para naman kapag pinanood nyo ay medyo hindi kayo maaalangan panoorin. At sa pagkakataong ito ay ipapakita ko naman sa inyo yung follicle unit extractions kung saan dito talaga nila pinapakita yung pag-harvest doon sa may donor area. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo 4,000 grafts ang kinuha dyan sa may donor area para ilagay doon sa graft implantation sa akin mamaya. Nandito na tayo sa second session guys. Yung una, ano pong tinanggal natin dito ay nagplat, nagtanggal ng something, binutas yung mga paglalagyan ng buhok. Tapos yung sa likod, ayan, makikita nyo dyan. Ching! Yan. Sa likod ng ulo ko, doon natin kinuha yung, kasama pala ako sa kumuma. Doon na kinuha yung buhok na itatanim natin dito. So technically ngayon nila gagawin yon at medyo mahaba-habang procedure to sa ngayon. So babalikan ko kayo after 3 weeks para makita nyo yung resulta nito. This time, ang ipapakita ko naman po sa inyo ay yung graft implantation kung saan dito na nga itatanim yung 4,000 grafts na hinarvest doon sa donor area. And as you can see, ayan, pinapakita ko po talaga sa inyo yung nakikita nyo yung puti na yun sa gilid na yan. Yan mismo yung buhok na hinarvest doon sa may donor area at isa-isa nga nilang itatanim yan. Kaya umabot po talaga kami ng more than 12 hours bago natapos yung procedure na yan. Ano pala siya ginagawa? Ang tanong nila dyan, masakit yan? Hindi. Kasi mga after 6 months, makikita na nila yung results. So na, okay. Tingi pang grabs ito. At kung nagtataka kayo kung bakit gising ako habang ginagawa yung procedure na yan, yes, opo, gising na gising po ako habang ginagawa itong graft implantation sa aking ulo. Wala lang, dahil gusto ko lang siguro ma-feel kung paano ginagawa nga yung procedure na yan. And at the same time, grabe din kasi yung pain tolerance ko. Though, ang dami ding anesthesia na itinurok sa akin. So, every time na nararamdaman ko yung sakit, sinasabi ko lang sa kanila. Transparent din naman sina doc. Sinasabi rin naman nila sa akin na pag may nararamdaman kang masakit, and then just let us know para at least dadagdagan nila ng anesthesia yung part kung saan nararamdaman ko yung sakit na yun. So, napakaganda lang talaga ng proseso na ito. Natutuwa lang ako kasi talaga dahil napakahusay ng dalawang doktor na to. Shout out po kay Doc Maiden at kay Doc Nico. At syempre sa Bliss Hair Restoration kung saan very hands-on kasi talaga sila. At very accommodating, friendly kung saan ipapa-feel talaga nila sa'yo. Very welcoming talaga kasi yung aura at yung ambience doon sa clinic na yon. So ayan, nakikita nyo diba, yung ginagawa nila dyan ay kinakailangan talaga nilang esprayan ng tubig yung lahat ng mga grafts na itinatanim nila kasi para daw hindi siya matuyo. So may mga grafts dyan na tatlo yung itinatanim, may mga dalawa, may isa. So depende talaga sa pangangailangan nung buhok ko dyan doon sa may recipient area. At sa pagtatapos nga ng ating hair transplant procedure ay ginagawa na nga nila ang PRP treatment kung saan nilalagay na nga nila dito yan sa aking scalp para mas maging maganda yung tubo at mas maging healthy siya. Sobra akong nag-enjoy all throughout the procedure kaya naman excited na akong makita yung pinaka-resulta nito. Kaya naman sa mga gusto pong magpa-hair transplant at gusto nang tapusin yung mga problema nila when it comes to hair loss, you can send a message directly sa mismong social media account ng Bliss Hair Restoration para malaman mo rin kung ilang grafts yung dapat na itanim sa'yo. Totoo kay Charles. Ay, sunod ni mama eh. Yung light. Alam mo na. Buti pala dala ko yung plancha. Pero tinodo ko, alam mo natakot ako pag nasa kanya.
Hindi naman ganun ka. Hindi siya maano. Hindi nainit din siya. Hindi katulad nung Iba iba na. maganda. Ganun ang plan. Game po. Isa pa po. Ganyan. So, tapos na. Pauwi na kami ngayon sa bahay. Natapos na yung procedure dito sa Hair Bliss Restoration Clinic. So ito, pauwi na kami. Nag-book na kami ng Uber para makauwi na kami sa bahay. So, bye-bye!